Gilas naturalized player at Ginebra resident import Justin Brownlee muling nagpositibo sa ipinagbabawal na substance. Haharap muli sa pagkaban sa FIBA, kaya ba nakakalaro sa finals ng PBA kahit may injury? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin ito. So matapos ang mabigat na pagkatalo sa nakarang PBA Finals ng isa sa pinakasikat na kupunan sa Pilipinas na Barangay Ginebra, ay tila may mas masakit pang dadamdamin ang kampo ng Gin Kings. Dahil nga sa balitang lumabas kagabi lamang mula sa isang kilalang sports journalist. Ayon sa article ng kilalang sports website sa bansa ng Spin.ph, sa panulat ni Sir Snow Badway, muli daw nagpositibo si Gilas naturalized player at PBA import Justin Brownlee sa isang ipinagbabawal na substance. At kapag nakumpirma ay pangalawang beses na itong nagpositibo ni JB sa ipinagbabawal na substance. Kung inyong natatandaan, taong 2023 napatawan ng 3-month suspension si Brownlee dahil nagpositibo ito sa carboxy THC. At since wala pang anunsyo ang mismong SBP at kampo ni Brownlee ukol dito, ay may ilang bagay pa na hindi malinaw para sa mga susunod na pwedeng mangyari kay Justin Noypi sa hinaharap. Ang una na nga dito ay saan nga ba nakuha ang sample na ipinagbabawal na substance na ito. Ayon sa article na ito ng Spin.ph, ay isang recreational drug daw kung saan ay legal at may prescription sa US. Classified ito as a painkiller. Pangalawa ay kung talagang positibo ay pwedeng magpa-test muli ng kampo ni JB para masigurado. Pangatlo, kung talagang maging positibo pa rin ang test ay doon palang malalaman ang ipapataw na parusa dito kay Justin Brownlee. Papwedeng suspension ulit ito ng 3 buwan or ayon sa Spin ay hindi tatagal ito sa suspension na napataw sa kanya noong taong 2023. Sa ngayon ay waiting pa tayo sa pinal na anunsyo ukol dito. Pero since isa ang Spin.page sa mga legit sports website sa bansa, ay malaking posibilidad na legit talaga ang balitang ito. Dahil sa balitang ito ay natatabig ang tila questionable performance ni Brownlee sa nakarang PBA Finals, kung saan kahit pa nga may injury na ito ay naitawid pa rin niya ang finals na tila walang nararamdamang sakit. Mabigat ito para sa kampo ni Brownlee kapag nagkataon dahil mahirap i-please lahat ng mga fans na isa lamang itong ipinagbabawal na simpleng substance. Dahil iba ang dating kapag gumagamit ng ipinagbabawal na substance ang isang sikat na malalaro, lalo na sa larangan ng basketball. Ongoing pa rin ang up to 6,000 pesos bonus na ipinamimigay ni 1x sa inyong first cash in. Hulaan kung sino ang mananalo sa laro sa PBA, NBA, FIBA o sa kahit anong liga ng basketball sa Asia. At kung tama kay magkakapera ka, kaya i-click lang ang link sa ating comment section at ilagay ang promo code na makikita nyo sa ibaba ng screen. Sa madaling salita ay iisipin ng ilan na kaya pala nakakalaro ito sa finals ng PBA hanggang Game 7 dahil may sinasaksak dito na gamot. Apektado din dito ang lahat ng mga naging performance ni Brownlee sa PBA at Gilas. Natatatak na dahilan kung bakit ganun na lamang kahusay ang mga performance nito every game. Ang malaking katanungan na lamang dito para sa lahat ay kung bakit pinapayagan ng mismong pamunuan ng PBA ang paggamit ng ipinagbabawal na mga substance ng mga malalaro. Same thing sa samang basketball ng Pilipinas kung bakit nakalusot sa kanila ang ganitong substance na makakaapekto sa career ng ating naturalized player na main man pa naman ng ating pambansang kupunan. Kung sakaling lahat ng ito ay mangyari ay isang tao lamang kawawa kapag nagkataon. Ito nga'y walang iba kundi si Justin Brownlee na tiyak na makakatamo ng pagkasira ng reputasyon sa kanyang basketball career. Bagay na tatatak sa basketball career nito at magbibigay ng bad impression sa ating national team sa international stage of basketball. At bilang malalaro na may record na sa ganitong violation, ay mas higpit pa ang mga bagay-bagay para kay Brownlee sa FIBA. Same thing para sa ating national team na Gilas Pilipinas.